Ang babae ay tumututok ng baril sa isang lalaki, pero ang kakaiba ay siya pa mismo ang tumatawag upang abisuhan ang target bago ito mangyari, na para bang nilalaro niya ito sa isang mapagmataas na larong habulan. Mukhang wala siyang kamalay-malay na sa isa pang nakatagong sulok, may ibang tao ring nakatutok ang baril sa kanya. Sa sumunod na segundo, nagpaputok ang babae at agad na pinatay ang lalaki. Kasabay nito, nagpaputok din ang isa pang assassin, pero ang nataman niya ay isang body double lamang at sa isang iglap ay sumabog ang kanyang ulo. Ano bang nangyayari? Mas lalong kakaiba, matapos ang pagpatay, wala man lang bakas ng takot ang babae. Siya pa nga ang kusang tumawag sa kasamahan ng lalaking kakapatay lang. Ano nga ba ang binabalak niya? Ang pangalan ng babaeng iyon ay Z, isang propesyonal na assassin. At ang lalaking kanyang kinontak pagkatapos ng krimen ay si Sei, isang veteranong inspektor. Wala sanang dapat silang pagkakapareho, pero hindi pa nagtatagal, nakatanggap si Z ng isang misyon mula sa kanyang superior na kailangan niyang pumunta sa isang nightclub at lipulin ang lahat ng naruroon. Mukhang isang pangkaraniwang assassination mission lamang ito, pero hindi niya inaasahan na ang gabing iyon ang tuluyang magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Samantala, tungkol naman kay Inspector Sei, ang lalaking nabaril at napatay sa simula ng video ay si Jax, ang kanyang partner. Hindi pa nagtatagal, habang sila ay nasa isang operasyon para sa pag-aresto, sa kasamaang palad ay binaril sila at malubhang nasugatan ng isang sospek na nagngangalang Coco. May pambihirang galing sa pagbaril si Sei. Nagpaputok siya at tinamaan si Coco habang minamaneho nito ang kanyang sasakyang pantakas. Nawalan ng kontrol ang kotse at agad itong tumaob. Gayunpaman, ang kalaban ay isang desperadong tao na tiyak na hindi basta susuko. Agad na sumabak si Sei sa isang nakahihingal na habulan sa gitna mismo ng mataong kalsada. Sa gitna ng sigawan ng mga tao at nakakabinging putok ng baril, nakita ni Coco ang pagkakataon na kumuha ng hostage. Ngunit hindi basta-basta ang mga lokal na tao. Ang babaeng iyon ay nagpakawala ng malakas na siko upang makatakbo ng maayos. Nang makita ni Coco na patuloy pa ring humahabol si Sei nang walang tigil, napilitan siyang kumuha ng isang bata bilang hostage. Ngunit hindi niya inaasahan na si Sei ay hindi magdadalawang isip kahit isang segundo upang barilin siya at tapusin agad sa mismong lugar. Bumalik ang perspektibo kay Z. Upang maghanda para sa misyon ngayong gabi, bumisita siya sa isang tailor shop. Nang makita niya ang sugat sa kamay ng may-ari, bigla niyang naalala ang eksena kung saan pinabagsak niya ang isang thug ilang taon na ang nakalipas. Para sa ganung klase ng kontrabida, sapat na ang paggamit ng pinakapayak na paraan. Sa huli, dinurog niya ang mga daliri nito upang maranasan nito ang parehong sakit. Dahil dito, matagal nang nagtataka ang matandang may-ari ng tindahan kung bakit hindi na muling nagpakita ang thug na iyon sa lugar. Walang sinabi si Z. Tahimik niyang pinili ang kanyang isusuot para sa plano ngayong gabi. Nang gabing iyon, matapos maglagay ng matapang na make-up, tinawid ni Z ang mataong bulwagan at dumiretso sa target na silid. Agad siyang sinuri ng mga bodyguard, ngunit wala silang nakitang kaina-hinala. Pagkapasok, maingat niyang inobserbahan ang paligid upang matukoy ang posisyon ng bawat target sa kanyang paningin. Sa sandaling iyon, isang lalaking may puting buhok ang kusang lumapit kay Z. May dati na silang usapan tungkol sa isang transaksyon. Nagkunwari si Z na sumang-ayon at hiniling sa kalaban na paalisan ang mga sibilyan sa paligid nila. Samantala, ang singer sa entablado ay walang kaalam-alam sa lahat, abala pa rin sa pagpapadala ng ilang misteryosong mensahe. Sa oras na iyon, nagsimula si Z na sumayaw ng mapang-akit na sayaw na lubusang nagpaakit at nagpabighani sa lalaking may puting buhok, kaya hindi nito napansin na hinuhugot na niya ang isang collapsible katana mula sa kanyang kasuotan. Agad siyang nagpakawala ng 4 na sunod-sunod na hiwa, at tinapos ang lalaking iyon sa mismong lugar. Ang isang tauhan sa malapit ay nakapag-react agad at sinubukang tumakas, ngunit nagsagawa si Z ng isang estilong sliding tackle na sinundan ng isang nakamamatay na tama sa mahalagang bahagi ng katawan, kaya agad itong napahinto. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanyang kamalasan. Ginamit siya ni Z bilang human shield upang harangin ang buhos ng bala mula sa iba. Sinamantala niya ang pagkakataon at mabilis na nagpaputok, tinapos silang lahat sa isang iglap. Sa mismong sandaling iyon, may isa pang tauhan na tumalon mula sa likod ng bar upang tambangan si Z, ngunit agad niya itong natunugan at pinabagsak gamit ang isang malamig at matalim na paghagis ng kutsilyo. Gayunpaman, nang maubos ang kanyang matatalim na armas, nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pagod sa pagharap sa susunod na kalaban. Sa kabutihang palad, ang kanyang kwintas ay hindi ordinaryong alahas. Maaari itong gamitin bilang bakal na kawit sa oras ng pangangailangan. Dahil dito, nagawa niyang pabagsakin ang kalaban sa isang atake lamang.
Matapos maagaw ang baril mula sa kamay ng kalaban, agad niyang binaril at pinatay ang lalaking may puting buhok na nagtatago at nagbabalak siyang tambangan. Gayunpaman, ang epekto mula sa pagsabog ng mga bote ng alak ay nagdulot upang matamba ang babaeng singer, at sa kasamaang palad, dahil sa pinsala sa ulo, siya ay nabulag. Nang masaksihan ito, nakaramdam si Z ng awa at nagpasya na patawarin ang kanyang buhay. Matapos tapusin ang misyon, pumunta si Z sa simbahan gaya ng nakasanayan upang magsisi para sa mga namatay. Ngunit sa pagkakataong iyon, biglang nagpakita ang kanyang boss na si Finn. Labis siyang hindi nasiyahan na pinatawad ni Z ang babaeng iyon at inutusan siyang tapusin na ang target ng tuluyan. Samantala, si Inspector Say, matapos mapatigil ang kriminal, ay kinwestiyon ang kanyang dalawang nakatataas. Tinanong nila kung bakit niya isinantabi ang kaligtasan ng hostage noong mga oras na iyon. Ipinaliwanag ni Say na nagpaputok ang kalaban sa pulisya at malinaw na nasa estado ng pagkabaliw, kaya napilitan siyang agad na pigilan ang target. Pagkatapos nito, binaliwala niya ang saloobin ng kanyang nakatataas at diretsyong umalis ng opisina, ngunit sa sandaling lumabas siya ng pinto, nakasalubong niya ang investigating inspector. Batay sa isang naiwan na earpiece, natuklasan ng mga tao na ito ay tumutugtog ng isang unreleased na piyesa ng musika. At ang melodya na ito ay galing sa babaeng singer na nasugatan sa nightclub. Gayunpaman, ang kakaiba, noong gabing iyon, ang pumatay ay gumamit ng katana para patayin ang 4 na tao, at pagkatapos ay binaril ang isang tao. Para kay Say, sobrang absurd nito. Bulag ba ang mga gwardya at hindi nakita ang espada? At paano nagawang dalhin ng killer ang espada ng kalmado na parang walang nangyari? Ngunit si Z, sa kabilang panig, ay walang oras upang sagutin ang kanyang mga tanong. Sa puntong iyon, nag-disguise siya bilang empleyado ng US Embassy at matagumpay na nalinlang ang security force upang makapasok sa hospital room ng singer na si Jen. Direkta niyang tinurok ang lason sa IV bag ng kalaban bago umalis. Gayunpaman, nagmakaawa si Jen na tawagan ang kanyang ina. Ang isang malamig na assassin tulad ni Z ay bahagyang naantig sa mga salitang iyon. Agad siyang lumapit at pinatay ang IV switch upang itigil ito. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Say sa hospital room upang imbestigahan ang kaso ni Coco at ang nightclub massacre. Dito unang nagtagpo ang kanilang kapalaran ni Z. Nang makita ni Z na dumating ang kalaban upang mang-alap ng ebidensya tungkol sa kaso sa nightclub, agad siyang nagpasya na manatili at makinig ng palihim. Samantala, nakahiga si Jen sa hospital bed, walang kamalay-malay na may baril na tahimik na nakatutok sa kanya. Ngunit sa kabutihang palad, wala siyang nabanggit na anumang clue tungkol sa killer, kaya't hindi itinuloy ni Z ang pagpatay sa kanya. Gayunpaman, biglang pumasok ang isang nurse, napansin na naka-off ang IV switch, at ibinalik ito sa dati. Nang makita ito ni Z at ang panganib sa buhay ng pasyente, nagkunwari siyang aksidenteng nabangga ang IV pole, kaya muling naligtas si Jen mula sa kamatayan. Pagkatapos nito, sabay silang umalis ni Say sa ospital. 2 taong karaniwang nabubuhay sa gilid ng kamatayan ay ngayon ay nagpapanggap na mga ordinaryong empleyado sa opisina. Isang biglaang tawag sa telepono ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Nalaman ni Say na ang US Embassy ay walang sinumang nakarehistro sa pangalang iyon. Dahil sa kutob na may mali, agad siyang humabol, ngunit ang babae ay matagal nang naglaho ng walang bakas. Kasabay nito, nakipagkita si Finn sa kanyang superior na si Gobert. Sinabi ng taong ito na may hawak siyang napakalaking proyekto, isang heroin shipment na nagkakahalaga ng $75 million na kung matagumpay na maliquidate ay magdadala ng hindi bababa sa $300 million. Gayunpaman, ang supplier na si Prince Majeb ay may problema dahil nagmamadali itong bumalik sa kanyang bansa. At ang taong responsable sa kasong ito ay si Inspector Say. Dahil dito, si Say ay naging malaking hadlang kay Gobert. Sa oras na iyon, si Say ay nasa isang hotel upang imbestigahan si Prince Majeb. Hindi pa nagtatagal, ang eroplano ng prinsipe ay napilitang mag-emergency landing sa France. Ngunit sa hindi malamang dahilan, isang grupo ng mga taong nagpapanggap na customs officers ang sumalakay sa eroplano at ninakaw ang malaking halaga ng heroin. Dumating si Say dahil sa kasong ito ng pagnanakaw. Ipinakita niya ang mga larawan ng ilang mga sospek sa prinsipe upang makilala, at paulit-ulit na tinatanong kung ano ang ninakaw. Ngunit walang balak sumagot ang kabila. Dahil sa matinding pagtatanong ni Say, sa huli ay tumalikod ang prinsipe upang putulin ang usapan. Ang mga kakaibang reaksyong ito ay nagdulot kay Say upang magsimulang magkaroon ng mga hinala. Bumalik ang perspektibo kay Z. Muling nakipagkita sa kanya si Finn.
Una, ipinakilala niya ang isang bagong miyembro na si Chimay, at pagkatapos ay sinimulang tanungin kung bakit hindi pa niya napapatay si Jen. Ipinaliwanag ni Z na sa gitna ng operasyon, may nakialam na pulis na inspektor, at bukod pa roon, ang babae ay wala namang banta. Nang marinig ang mga palusot na iyon, nahulaan ni Finn na si Z ay naapektuhan na ng awa. Sinimulan niyang ikwento ang mga unang araw kung kailan niya natagpuan si Z. Umaasa siyang mauunawaan nito na sa lahat ng mga taon na lumipas, dahil sa kanyang pagiging malamig at desidido, siya ay palaging pinagkakatiwalaan sa mahahalagang misyon. Kung ayaw niyang gawin ito, sinabi ni Finn na magpapadala siya ng ibang tao para gawin ang trabaho. Agad pagkatapos nito, nakita ni Z ang isang itim na kotse na biglang umaandar palayo. Agad siyang umalis kay Finn, ninakaw ang isang motorsiklo sa kalsada, at mabilis na humabol. Matapos ang isang nakakabighaning habulan sa isang residential area, naabutan niya ang itim na kotse, hinawakan ang manibela nito, dahilan upang mawalan ito ng kontrol at lumihis sa kalsada. Pagkatapos ay umalis si Z. Opisyal na niyang ipinakita ang kanyang panig kay Finn. Ano kayang krisis ang haharapin niya sa susunod? Ang alam lang ay kasalukuyan siyang nag-disguise bilang nurse, palihim na pumapasok sa silid ni Jen upang bigyan ito ng babala at ihanda itong ilabas. Matapos makuha ang pahintulot ng babae, pinatulog ni Z ang guard sa labas at itinulak ang wheelchair upang simulan ang pagtakas kasama si Jen. Sa mismong sandaling iyon, dalawang asasin na ipinadala ni Finn ang humahabol sa kanila at walang habas na nagpaputok sa paligid ng mga tao. Ang kaguluhang ito ay nakaalerto kay Sei, na naroon din sa ospital upang bisitahin ang kanyang partner. Agad na nauwi sa bar ilan ang tatlong panig sa loob mismo ng ospital. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang putok ng baril at sigawan sa buong lugar, at tuluyang naging magulo ang eksena. Ngunit tila itinadhana, parehong pumasok sina Z at Sei sa medicine dispensary sa parehong oras. Agad silang bumunot ng baril at nagtuon sa isa't isa. Napakataas ng tensyon na kahit isang maliit na galaw ay maaaring magdulot ng putok. Sa sandaling iyon, ang dalawang assassin ay biglang lumitaw sa likuran nila. Mas nakakagulat pa, parehong pinili ni Z at Sei na magtiwala sa isa't isa. Magkasabay silang nagpaputok at sabay na napatay ang dalawang assassin. Sa huli, bagamat muli silang nagharap, may natira pang isang bala si Z, habang ubos na ang magazine ng pulis. Wala nang ibang pagpipilian, hinayaan ng pulis na siya ay mapatulog sa pamamagitan ng suntok ni Z. Gayunpaman, hindi siya tinapos ni Z. Pagkatapos nito, dinala niya si Jen sa kanyang bahay at inalagaan ito ng mabuti, hindi malinaw kung dahil sa pagsisisi o sa ibang dahilan. Samantala, sa kabilang panig, hindi rin naging tahimik ang buhay ni Gobert. Nakipagkita siya sa prinsipe tungkol sa heroin shipment, ngunit nalaman niyang wala itong balak ayusin ang gulo at gusto lamang umuwi upang hanapin ang kanyang ama. Nagalit si Gobert at agad na sinaktan ang prinsipe sa vital point. Ang mga bodyguard ay nagtangkang lumaban, ngunit sila ay pinagsasaksak ni Gobert gamit ang dinner fork. Kung hindi lang nakialam si Finn sa tamang oras, maaaring napatay ni Gobert ang lalaki sa gitna ng araw. Sa puntong iyon, tuluyan nang nawala ng kontrol si Gobert. Inutusan niya si Finn na ipadala si Z upang agad na tapusin si Prince Majed. Samantala, walang kaalam-alam si Z na may paparating na plano laban sa kanya. Sa pakikipag-usap kay Jen, nalaman niya na ang babae ay bagong dating pa lamang mula sa Amerika. At ang unang taong mabait na nakilala niya ay si Coco. Hindi lang siya sinuportahan sa kanyang musical dream, kundi binigyan pa siya ng malaking halaga ng pera. Nang marinig ang pangalang iyon, biglang naalala ni Z na sa kanyang nakaraang misyon, si Jen pala talaga ang pangunahing target. Sa pagtatanong pa niya, nalaman ni Z na hindi pa katagalan ay nakilahok si Coco sa pagnanakaw ng eroplano na puno ng heroin. Ang kargamento ay itinago sa isang warehouse, at si Jen ay nagtatago noon sa isang madilim na sulok. Pagkatapos, palihim niyang kinuha ang lahat ng heroin para kay Coco, at sa utos ng isang tao, itinago niya ito sa isang truck sa loob ng kulungan. Sa sandaling iyon, labis na nais ni Z na ayusin ang kanyang naging pagkakamali, ipinadala niya si Jen sa simbahan at pinilit itong kumanta, kung hindi ay papatayin niya ito. Ano nga ba ang binabalak ni Z? Habang umaalingaw-ngaw ang pagkanta, muli niyang binitawan ang plano na patayin si Jen. Isang kilos na talagang hindi mo mahuhulaan ang kanyang susunod na gagawin. Hindi nagtagal, dumating si Finn sa simbahan. Nagsinungaling si Z na tapos na niya si Jen. Sa unang tingin ay parang naniwala siya, pero ang ugong ng kanyang makina habang papaalis ay nagpakita ng tunay niyang iniisip tungkol kay Z. Bakit ba kailangan pang protektahan ni Z ang babaeng ito? Sa sumunod na pag-uusap, doon lang nalaman ng lahat na kamukhang kamukha ni Jen ang kanyang yumaong nakababatang kapatid.
Lahat ng ginagawa niya ay maaaring paraan upang punan ang matagal ng bigat ng konsensya niya sa nakaraan. Samantala, sa police station, muling nakipagtalo si Inspector Say sa kanyang mga nakatataas at umalis na puno ng sama ng loob, ginawang lakas ang galit para sa trabaho. Hindi nagtagal, inimbestigahan niya ang babaeng nagpapanggap bilang US Embassy employee na nakita sa nightclub noong oras ng krimen. Napansin din niyang madalas itong pumunta sa isang fast food restaurant, kaya doon siya naghintay at nahuli si Z na may hawak na pagkain. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting naunawaan ni Say ang pinagdadaanan ng babae. Nagsimula silang maglaro ng crossword puzzle na parang si Z. At hindi namamalayan, mas lalo pang lumapit ang loob nila sa isa't isa. Ibinahagi rin ni Say ang kanyang sariling kwento. Noong mga nakaraang taon, siya ay undercover cop. Sa isang transaksyon laban sa isang drug lord, siya ay nabisto. Malayo pa ang backup noon. Tinanong ni Say si Z kung paano siya makakatakas kung siya ang nasa sitwasyon niya. Sabay nilang sinabi ang tanong na, anong size ng sapatos ng kalaban? Sa huli, ang drug lord ay nalito sa tanong na iyon. Ngunit ang hindi inaasahan, ang putok na pumatay sa kanya ay hindi galing sa kasama ni Say kundi sa isang misteryosong tao. Nahulaan ni Say na si Z ang tumulong sa kanya noon, at hindi niya ito itinanggi. Sa halip, sinabi niya na matutulungan niya itong hanapin si Jen na nagtatago. Pumayag si Say, ngunit sa daan ay palihim na pinalaya ni Z ang kanyang pusos. Agad pinabagsak ang pulis na kasama nila, at tumakas gamit ang isang tarpaulin na ginawang pang-slide pababa. Sa kabilang banda, hindi pa rin nakatatanggap ng balita si Gobert tungkol sa pagkamatay ng prinsipe kaya kinompronte niya si Finn. Hindi niya alam na si Finn pala ay nagpadala kay Jaime upang patayin siya. Bago mamatay, natuklasan ni Gobert na si Finn mismo ang utak ng pagnanakaw ng shipment. Kasabay nito, umuwi si Z at natagpo ang wasak ang kanyang bahay at si Jen ay biglang nawala. Ayon sa CCTV, may pumasok sa kanyang bahay. Samantala, si Say naman ay nahuli ng mga kasamahan niyang pulis na hinahati ang heroin kaya siya ay hinabol nila. Sinubukan niyang gayahin si Z at tumakas sa pamamagitan ng pag-slide pababa, ngunit nadulas siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Sa kabila nito, nakatakas pa rin siya. Bumalik ang perspektibo kay Z. Pinaghinalaan niya si Finn sa lahat ng nangyayari kaya hinarap niya ito. Ngunit sinabi ni Finn na gusto lang niyang ibalik ang dating pagiging malamig ni Z. Dahil dito, sinabi ni Z na gusto na niyang umalis sa organisasyon. Pumayag si Finn, ngunit may kondisyon, kailangan patayin ni Z si Say para maging malaya siya. Dahil dito, pumwesto si Z bilang sniper. Hindi nagtagal, dumating si Say, ngunit kasama niya si Jax, ang kanyang partner. Naramdaman ni Z na may mali. Sa kabilang gusali, si Jaime ay nakaabang rin bilang sniper. Plano niyang patayin si Z pagkatapos nitong barilin si Say upang patahimikin ang lahat ng saksi. Ngunit biglang tumunog ang phone ni Jax. Tumawag si Z at ibinunyag ang kanyang traidor na pagkatao at pinapasa ang telepono kay Say. Dahil nahuli, napilitang sumunod si Jax. Sa kabilang panig, pinaputukan ni Jaime si Z, ngunit ang natamaan ay body double lamang. Matagal na siyang naka-aim kay Jaime at sa isang iglap, nabaril niya ito at napaslang. Pagkatapos nito, sinabi ni Z kay Say na si Jax ay traidor at si Finn ay gustong patayin siya. Agad naniwala si Say kay Z. Pinilit nila si Jax na sabihin ang lokasyon ng heroin shipment. Dahil sa dating pagkakilala, hindi tuluyang pinatay ni Say si Jax, kundi iniwan lang sa ospital. Pagkatapos nito, agad silang tumungo sa warehouse, pinabagsak ang mga bantay at nakuha ang truck na puno ng heroin. Ginamit ni Say ang kanyang husay upang makuha ang truck, habang si Z ay ginamit ito bilang bargaining chip upang pilitin si Finn na ibalik si Jen. Sa gayon, muling nagkita sina Z at Finn sa simbahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mula sa pagiging magkakampi ay naging magkaaway na sila. Sa labas, napaligiran na sila ng mga tauhan ni Finn, patong-patong ang hanay. Itinutok ni Z ang kanyang baril sa ulo ng kalaban, habang si Finn naman ay nagpakita rin ng video bilang ebidensya. Kinailangan nilang pareho na kumpirmahin ang hawak ng isa't isa bago simulan ang transaksyon. Bigla na lang sumugod si Finn upang umatake. Agad siyang pinabagsak ni Z, ngunit ang tunay niyang misyon ay iligtas si Jen, na nasa labas. Kaagad sumiklab ang labanan laban sa mga bodyguard. Sa gitna ng kaguluhan, sa kasamaang palad ay tinamaan ng bala si Jen. Mas malala pa rito, patuloy na dumarami ang mga assassin. Kahit gaano katumpak ang kakayahan ni Z sa pagbaril, mahirap harapin ang ganoong karaming kalaban. Sa mismong sandaling iyon, diretsyong ipinasok ni Sai ang sasakyan, walang tigil na nagpaputok sa mga assassin.
Isa sa kanila ay napatay pa sa mismong lugar dahil sa sarili nitong granada, ngunit tila walang katapusan ang mga kalaban, at may isa pang asasin na humahabol gamit ang motorsiklo. Sa kabutihang palad, nalagpasan pa rin nila ang panganib. Gayunpaman, ang truck na may kargang heroin ay nasamsam ng mga tauhan ni Finn. Hindi nila inaasahan na isa lamang pala itong bitag. Nang pindutin ni Sai ang button, isang nakakatakot na pagsabog ang lumamon sa truck. Sinamantala ang pagkakataon, umatras ang grupo ni Z papasok sa simbahan, at mabilis na pinatay ang mga asasin na naghihintay sa loob. Ngunit muling sumugod si Finn at ang kanyang mga tauhan, walang tigil sa pagpapaputok. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan nilang apat. Mukhang kakaunti lamang ang pagsasanay ni Finn, kaya lubusan siyang nalamangan ni Sai. Napilitan na lamang siyang gumamit ng pag-atake sa mata upang makaganti. Samantala, sa panig ni Z, ang kanilang labanang malapitan ay napakataas ng antas ng kasanayan. Bawat galaw ay nakatuon sa mahahalagang bahagi ng katawan. Lubhang mapanganib ang sitwasyon. Kung wala ang mga tauhan sa paligid na tumutulong, matagal nang natapos ni Sai si Finn. Sa mismong sandaling ito, umabot na sa sukdulan ang laban sa panig ni Z. Nang makita niyang nasa alang-alang ng kalagayan si Sai, agad siyang sumugod upang tumulong, mabilis na pinabagsak ang isang tauhan, inagaw ang baril nito, at nagpakawala ng isang pag-ataking parang nagkakalat na mga bulaklak. Halos lahat ng kalaban, kabilang si Finn, ay tinamaan ng bala, gayunpaman, isang biglaang pananambang ang nagpalipad sa baril ni Z. Hindi pa pala patay ang babaeng asasin na kanyang kalaban. Napilitan si Z na tapusin muna ito bago harapin si Finn. Sa pagharap sa isang taunang kalaban na malubhang sugatan, nanatiling napakakalma ni Z. Gumamit siya ng mga teknik sa pakikipaglaban upang baliin ang parehong braso nito, saka pinilipit ang leeg ng babaeng asasin, tuluyang tinapos ang buhay nito. Sa mismong sandaling iyon, isa na namang insidente ang naganap. Gumamit si Finn ng baril upang tambangan si Z. Sa harap ng kritikal na sitwasyon, binigkas niya ang code phrase, tinanong kung anong sukat ng sapatos ang suot nito. Narinig ito ni Sai at agad na naintindihan ang intensyon ni Z. Kaagad niyang ibinato ang baril papunta sa kanya. Dahil dito, si Finn, na kanina lamang ay may kalamangan, ay nabaril ni Z sa pamamagitan ng isang bala lamang. Kung ito man ay isang himala o ilusyon, bago mamatay ay biglang bumalik ang paningin ni Jen. Sa pagtatapos ng kwento, tinalikuran ni Z ang buhay bilang isang assassin. Si Sai naman ay hindi lamang na-promote at nadagdagan ng sahod, kundi ginawaran pa ng pambansang medalya, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sai ng tawag mula kay Z, at nalaman niyang nagsimula na ito ng bagong buhay, katulad ng huling salita sa crossword puzzle, Rebirth. Dito nagtatapos ang kwento natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panunood. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Mag-comment lamang sa ibaba.